Magandang hapon sa lahat. Ang aming iulat ay ang ugat ng isang panibagong direksyon ng pamimilosopiya sa Pilipinas ni Emerita Esquito. Ang kasama kong mag-ulat ay si Jellerin Villanueva. Sino nga ba si Emerita Esquito? Si Emerita Esquito ay isang mahalagang figura sa larangan ng pamimilosopiya sa Pilipinas. Ipinanganak noong 1929. Siya ay kilala hindi lamang bilang isang pilosopo, kundi bilang isang guro at manunulat na nagbigay diin sa kahalagahan ng lokal na konteksto at kultura sa pagbuo ng pilosopiyang Pilipino. Sa kanyang mga akda, isinulong niya ang ideya na ang pilosopiya ay dapat nakaugat sa mga karanasan at pananaw ng mga Pilipino. Si Quito ang nagbigay ng bagong direksyon sa pag-aaral ng pilosopiya sa bansa. Ang kanyang mga sinulat tulad ng A Philosophical View of Filipino Culture ay nagbigay diin sa ugnayan ng kultura at pilosopiya na tumutulong sa mga Pilipino na maunawaan ang kanilang identidad at mga karanasan. Isa sa kanyang pangunahing layunin ay ang pag-ugnay ng mga ideyang kanluranin sa mga lokal na kaisipan. Sa kanyang mga akda, tinalakay niya ang mga temang moralidad, pagkakapantay-pantay, at ang mga epekto ng kolonyalismo sa pag-iisip ng mga Pilipino. Ang kanyang mga pananaw ay nagbigay diin sa pangangailangan ng sariling tinig sa pagbuo ng pilosopiya. Bilang isang guro sa iba't ibang universidad, siya ay naging inspirasyon sa maraming estudyante. Itinuro niya ang halaga ng kritikal na pag-iisip at ang pagsasama ng mga lokal na ideya sa mas malawak na diskurso. Ang kanyang mga klase ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pag-unawa sa sariling kultura bilang bahagi ng mas malawak na pag-aaral ng pilosopiya. Sa kanyang mga akda, itinampok ni Quito ang relasyon ng kultura at moralidad na nagbibigay diin sa mga partikular na isyu ng mga lipunang Pilipino. Nagtalakay siya ng mga isyu tulad ng katarungan, pagkakapantay-pantay, at ang mga hamon na dulot ng modernisasyon. Isang mahalagang tema sa kanyang mga akda ay ang pagkakakilanlan. Tinalakay niya ang mga isyu na kinakaharap ng mga Pilipino sa kontekstong globalisasyon at kolonyalismo, na nagbibigay diin sa pangangailangan ng mga Pilipino ng muling pag-isipan ng kanilang sariling identidad. Ang mga kontribusyon ni Emerita Esquito ay hindi lamang nagbigay ng bagong pananaw sa larangan ng pilosopiya, kundi nagbigay din ng inspirasyon sa mga susunod henerasyon ng mga pilosopo at akademiko. Ang kanyang mga ideya ay nagbukas ng diskurso sa mga isyu ng kultural na pagkakaiba, at ang kanyang mga akda ay naging batayan para sa mga pag-aaral na nakatuon sa lokal at pilosopiya. Si Emerita Esquito ay isang mahalagang figura sa kasaysayan ng pilosopiya sa Pilipinas. Ang kanyang mga kontribusyon ay nagpatunay ng kanyang dedikasyon sa pagunlad ng pilosopiya na nakaugat sa kulturang Pilipino. Sa kanyang mga nagawa, naipakita niya ang pilosopiya ay hindi lamang isang akademikong disiplina, kundi isa ring paraan upang mas maunawaan ang ating mga karanasan at pananaw bilang mga Pilipino. Ang kanyang buhay at gawain ay nagbibigay inspirasyon sa lahat ng mga nagnanais na tuklasin ang mas malalim na kahulugan ng kanilang sariling pagkakakilanlan at kultura. Mga primaryang batis at diskursong pilosopikal ni Quito. Ito ay nagsasalaysay tungkol sa mga akda ni Emerita Quito, isang pilosopo. Pinag-uusapan dito kung paano natin magagamit ang mga sinulat niya bilang basihan sa ating pag-aaral ng pilosopiya. Ang mga akda niya ay nakuha mula sa iba't ibang listahan at online databases. Ang pangunahing layunin ng nito ay ang pagtukoy kung alin ang mga akda ni Quito ang maituturing sa pangunahin o primarya na magre-representa ng kanyang mga ideya sa pilosopiya. Dahil sa dami ng kanyang mga isinulat, mahirap pumili ng mga akda na makakatulong sa ating pag-aaral. Isa pang mahalagang punto na binanggit dito ay ang fest trip.
na ibinigay sa kanya ng DLSU noong 1990 para sa kanyang ika-60 taon. Ito ay isang espesyal na regalo na naglalaman ng mga akda mula sa mga pilosopo na nagpapakita ng kanyang husay sa pagsusulat. Ito rin ay nagbigay sa atin ng idea kung paano natin magagamit ang mga akda ni Emerita Quito sa ating pag-aaral ng filosofiya at kung paano natin ito maipapakita sa ating diskurso. Ang 16 na diskurso ng pamimilosopiyang Filipino ni F.P.A. Demetrio III. Sa simpleng salita, ang nilalaman nito ay nagsasaad ng pag-aaral tungkol sa kontribusyon ni Emerita Quito sa filosofiyang Filipino. Ang manunulat ay nagpapaliwanag kung paano niya inaalis ang ilang aspeto ng diskurso mula sa eskema ni Demetrio upang masuri ang mga akda ni Quito. Halimbawa, tinanggal niya ang filosofiya sa laylayan at mga panayam ukol sa skolasticismo, Thomismo, dahil hindi ito kaugnay ng mga akda ni Quito. Ang layunin ng pag-aaral ay suriin ang mga nailathalang obra ni Quito at hindi ang mga panayam o diskurso ukol sa iba't ibang mga sistema. Sa pamamagitan ng pagkategorya ng mga akda ni Quito gamit ang taksonomiya ni Demetrio, maaari nating masuri ang klase ng diskursong ginamit niya sa kanyang mga akda. Layuning pilosopikal ni Quito, akayin sa bagong direksyon ng pamimilosopiya sa Pilipinas. Ang isang pilosopo ay isang tao na sinusundan ng kanyang layunin sa pilosopiya. Madalas, ang layunin ito ay bunga ng kanyang karanasan sa materyal na mundo kung saan siya lumaki. Sa kaso ni Quito, napansin niya na ang Pilipinas ay kinokontrol ng mga teoryang Thomismo at Aristotelianismo sa filosofiya. Kaya naman, kailangan niyang gumawa ng hakbang upang makalaya sa ganitong kalagayan. Nakita ni Quito ang pangangailangan para sa isang malayang filosofiya sa Pilipinas na hindi kontrolado ng makapangyarihang teolohiya. Ayon sa kanya, hindi dapat magkasabay ang pag-unlad ng filosofiya at teolohiya sa kanilang mga baluarte. Naisip din niya na mahirap tanggapin ang ideya ng isang tapat na Katoliko na nag-aaral o sumusuporta sa mga pilosopong hindi naniniwala sa Diyos. Isa pang punto ni Quito ay ang kahalagahan ng pagiging bukas sa iba't ibang kaisipan at dimensyon ng karunungan sa filosofiya. Ayon sa kanya, hindi dapat ituring ang filosofiya bilang isang doktrina na dapat sundin ng buo. Dapat itong maging handa sa pagtanggap ng bagong ideya at pananaw. Samantala, pinuna rin ni Quito ang impluwensya ng Kristyanismo sa filosofiya at politika ng Pilipinas, na nagresulta sa dominasyon ng filosofiyang Katoliko, partikular na ang filosofiya ni Santo Tomas ng Aquino. Kaya naman, inilahad ni Quito ang iba't ibang modang kaisipan gaya ng phenomenolohiya, existentialismo, at iba pa upang buksan ng isipan ng mga Pilipino sa mas maraming pananaw at ideya. Sa kabuuan, si Quito ay tinuturing ng isang nagambag ng bagong pananaw at direksyon sa pamimilosopiya sa Pilipinas. Siya ang nagsulong ng pagiging bukas sa iba't ibang kaisipan at ang pagtanggap sa mga bagong moda ng kaisipan. Ang kanyang mga kontribusyon ay nagdulot ng pagbabago sa tradisyon ng filosofiya sa bansa. Sa simpleng salita, ang layunin ni Quito ay pakilala ang iba't ibang sistema ng kaisipan sa Pilipinas. Noong panahon niya, ang karamihan ng filosofiya sa ating bansa ay nakatuon lamang sa kaisipang Aristoteliko-Tomestiko. Kaya naman sa kanyang mga panayam at pagsusulat, sinubukan niyang buksan ang isipan ng mga tao sa bagong konsepto ng filosofiya. Isa sa pinakamahalagang punto na binanggit ni Quito ay ang kakulangan ng mga aklat tungkol sa iba't ibang filosofiya. Dahil dito, mahirap para sa mga Pilipino na magkaroon ng malalim na kaalaman sa mga pananaw mula sa iba't ibang bansa. Kaya naman, sa pamamagitan ng kanyang pagsusulat at panayam, sinikap niya ipaalam sa mga tao ang kahalagahan ng pag-unawa sa iba't ibang sistema ng kaisipan.
Hindi rin niya tinakwil ang mga tradisyong eskolatisismo, bagkus sinikap niyang ibalik ang pagpapahalaga sa mga dakilang pilosopo tulad ni Santo Tomas. Sa kanyang mga pananaw, mahalaga na maging bukas sa iba't ibang opinyon, ngunit hindi nangangulugan na basta-basta na lamang tatanggapin ang mga ito. Kailangan pa rin na suriin ang mga bagay upang malaman kung ito ay makakatulong sa pagunlad ng kaisipan. Sa ganitong paraan, ay papakita ang kahalagahan ng pagiging bukas sa iba't ibang pananaw at ang mahalagang papel ng pag-aaral ng iba't ibang sistema ng kaisipan sa pagunlad ng Pilipinas bilang isang bansa. Paglalagom, ebalwasyon at kahalagahan. Ito ay nagpapaliwanag tungkol sa konsepto ng pilosopiyang Filipino at kung mayroon bang posibilidad na magkaroon ng orihinal at matatawag na pilosopiyang Filipino. Ayon kay Quito, walang tunay na orihinal na pilosopo at duda siya kung magkakaroon ng orihinal na pilosopiyang Filipino dahil hindi ito akma sa diwang Filipino. Pinapahayag niya na ang diwa o pananaw ng mga Pilipino ay labis na pansarili at emosyonal upang magkaroon ng mas transcendental na paraan ng pagtingin sa mga buhay. Ipinapakita ni Quito ang kanyang personal na opinyon na hindi magkakaroon ng isang Pilipinong pilosopo dahil sa limitasyon ng diwang Pilipino. Bagamat may mga alagad ng sining, manunulat, ekonomista, musikero at siyentipiko sa Pilipinas, may duda siya kung magkakaroon ng mga pilosopo. Gayunpaman, nagbibigay siya ng hamon sa mga pilosopo sa bansa na magmuni-muni sa kanilang mga buhay na karanasan upang makalikha ng bagay na kapaki-pakinabang at orihinal. Sa kanyang mga akda, ipinapakita ni Quito ang kanyang pananaw sa relasyon ng diwa at wika. Naniniwala siya na mahalaga ang papel ng wika sa pag-unawa ng ating identidad at pagbabago sa kultura. Pinapakita rin niya ang kanyang layunin sa naitaguyod ang paggamit ng wikang pambansa bilang daan sa pag-alis sa kolonyal na kaisipan. Ito ay nagpapakita ng pananaw ni Quito sa kahalagahan ng pag-unlad ng pilosopiya at kultura sa Pilipinas gamit ang wika at diwa ng mga Pilipino. Pinapakita niya ang kanyang pananaw kung paano maaaring magkaroon ng orihinal at makabuluhang kontribusyon sa larangan ng pilosopiya sa bansa.